Naku po! Ito na nga bang sinasabi natin? Itong apat na dating sundalo at nagpakilalang bodyguard ni Zaldico, inurong na yung kanilang affidavit laban kay Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Zaldico at iba pang personalidad. O kunwari, nagulat tayo What? Very obvious naman na pwede talagang mangyari na bumaliktad itong mga dating sundalo o nagpakilalang bodyguard ni Zaldico at urong yung kanilang mga testimonya laban doon sa mga pinagdalhan nila o diniliberan nila ng maleta. Kasi nga naman, sa panggigipit sa kanila. Alam naman natin na itong mga dating sundalo na ito, simula nung sila'y nagtestimonya, ay kinasuhan sila ng patong-patong na kaso libela laban sa kanila. O bukod doon, may mga panggigipit pa, may mga offer na ino-offer sa kanila at meron ding mga pressure, 'di ba? Hindi lang sa kanila, pati sa kanilang mga pamilya. Kung yung mga senador nga natin may power na, may pera pa, at higit sa lahat, may suporta pa. Bumaliktad dahil sa pressure sa kanila. Ito pa kaya ng mga ordinaryong Pilipino. Gusto lang po namin mag-recant na po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. Habang ginagawa natin itong reaction video na ito, sinilip din natin yung Facebook page ni Atty. Baligod, wala pa rin itong public statement or post patungkol dito. Pero ang nakakapagtaka sa picture o balitang ito, Bakit kaya nakatalukbong ang kanilang mga muka at ayaw ipakita sa publiko?